Makapiling natin live ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Lieutenant Colonel Carlo Manuel. Colonel Manuel, magandang hapon. Welcome sa QRT. Yes po, magandang hapon po sa inyo. Pagkatapos ng insidente na ito, ano po ang naging move kaagad ng Manila Police District? Yes, unang-una po ang Manila Police ay nagtatag ng SITG or Special Investigation Task Group upang magsagawa ng malalimang investigasyon. Unang-una po, titignan namin kung may mga lapses doon sa part ng kapulisan natin. Then, titignan natin yung motibo ng mga salarin. And kung ito ba po ay may kaugnayan doon sa pag-amin ng mga biktima prior na sila ay mabaril. Yung dalawang police escort na kasama po nitong mga suspect nang sila'y tambangan, ano po ang status ngayon, Colonel Ngayon Manuel? po ay under investigation po sila ng tinatawag nating SITG. Okay, matanong ko lamang, sir. Kung kinukonsidera ba nating high value itong mga suspect ng ating i-transport mula ho sa stasyon patungo dito sa inquest proceeding? Yeah, considering po yung kanilang sa mga kaso, no, kinasuhan sila ng illegal possession of firearm and illegal possession of explosive. So, ano ba nakikita? Dadalawa kasi yung escort, sir. Yeah, Di ba yun nga po okay. iniimbestigahan ng SITG, no, kung bakit dalawa yung pulis natin dito. Sino ba nagde-deploy na security? Yung deploy po kasi ng security is call po ito ng station level. Nung dalhin ito sa City Hall for inquest. Meron ring nagbabanggit na doon daw sa kuha ng CCTV, Colonel Manuel, mabagal daw yung takbo ng police mobile. Ang tinitingnan namin yung kung bakit mabagal, Yes. doon tanongin namin, itong mobile natin, tinitingnan natin kung ito may diferensya o bakit nag-malfunction ito during that time. Oo. Kasi tinitingnan namin nga, nung dalhin dito po yan, itinulak pa po yung police mobile. Okay. Kaya tinitingnan natin yung malfunction o yung mechanical problem doon sa mobile. Pero bukod dito sa mobile, sir, ng Station 7, meron pa ho silang ibang mobile doon sa kanilang presinto? Yeah, meron pa po kasi ang mobile po natin nakakalat per precinct, no? May mga PCP na substation o yung ating police station. Itong lumang modelo ang ginamit to sa inquest. Okay. Lumalabas din, sir, na may nasabi raw ikanyo na posibleng maselan na paksa o usapin itong mga suspect. Yeah, kung ano po natin, no, marirecall natin, itong mga suspect, noong sila ay mahuli, no? Sila na mismo ang umamin na sila ay inuutusan, no? Sila ay hard killer, inuutusan sila ng mga sindikato upang patayin yung mga hindi nagre-remit ng droga doon sa kanilang boss doon sa sindikato. Itong impormasyon na ito ay ano hong estado ngayon? Yeah, ito po iniimbestigahan natin. Tukoy na ba natin sila, Colonel Manuel? Yung grupong binabanggit nito? Yeah, yun po ang unang tinutukoy natin ng SITG nga, no? Yes. Ilan po ang suspect? Para malinaw, yung gunman. Dito po ang suspect bali pumatak na 6 po ang suspect na nakasakay sila sa 3 motor. Okay. So 2 suspect sa bawat isang motor. Paano ba natin ite-take ito sa Manila Police District, sir? Dahil gun ban, checkpoint, tapos sa police mobile pa, sir. Challenge sa amin na kaya nga kaagad-agad na ang pamunuan ng Manila Police District ay nagtatag ng SITG upang tugisin itong mga salarin at mapanagot sa batas. Sa pursuit operation, sir, bigyan mo na ko ng latest. Yes po, of course. Baka meron na ho kayo. Natukoy na ho ba natin yung mga motorsiklo ginamit? Actually po, nagkakanda kami ng backtracking, ano ho? Kasi kung makikita nyo dun sa crime scene, lahat sila naka-hood or naka-helmet. So ang inaano namin dyan, backtracking prior doon sa incident and after the incident. Kasi titingnan namin kung saan pumunta, baka pwedeng may posibleng doon sa lugar na aalisin na nila yung kanilang doon na time natin na siguro may posibleng makilala natin itong mga suspect. Colonel Manuel, saan galing ang mga suspect? Kung i-execute sila sa Habana Lacson, saan ho galing? Galing po ito siguro sumunod dito. From dito sa inquest, no? Dito sa City Hall. Siguro from that point, meron na silang information. May mga sumusunod na siguro dito. Kahit paano, sir, na-trace na ho ba natin kung saan naman sila direksyon tumakas? Yan, papunta pong Nagtahan. Okay. Yan. Kaya nga po, yung ating mga tracker, yung before the incident and after the incident, tinatrack natin yung mga CCTV footage. Kasi isang importanteng tulong sa atin para ma-solve yung crime and for the possible identification of the suspect. Doon po sa CCTV, may kalabuan din yung kuha. Pero meron ba kayong testigong nakikipagtulungan para yun pa ang isang inaano po namin na doon sa lugar, kung meron talagang makakapag yun yung inaano namin na kinukonsidera namin mga witness. Tama po kayo doon, witness upang matukoy yung kanilang pagkakakilanlan sa lugar. Yun ang aming tinitingnan pa po. Kaninang umaga, Colonel Manuel, nagbigay ang direktiba
mismo si Chief PNP, kay Regional Director Eliazar na solbin, bigyan Yeah. linaw itong ano po masasabi Yeah, niyo rito? ito pong, yun kaya nga po, yung sinasabi ko Yes. kanina na agad-agad nagtatag o nag-establish ang pamunuan ng Manila Police District ng isang special task group po para sa malilimang investigasyon at sa kadaliang pagresolba ng kasong ito. Sino-sino ang magiging partisipante o mga isasangkot dito sa investigasyon Yes, nito? Colonel of course, it will be headed by, of course, our Deputy Director for Operation at yung ating intelligence, yung ating operation, and of course, yung ating investigation. Yung pong subject At saka ng yung mga investigasyon, special unit. sino-sino ito, sir? Oo. Of course, dun sa subject po natin investigation, Sino-sino of course, ito, sir? kasama po dito yung mga kapulisan natin. Kasi Aha. itinuturing po natin na biktima rin dito yung Yes. pulis natin. Victim yung pulis natin dito, no? So, kasama rin po sa investigation yon. And of course, yung motibo ng insidente, kung ano talaga yung... At gusto namin tukuyin yung grupo behind this incident. Aha. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan. Yeah, of course, let assure po na itong insidente po na ito ay agad-agaran namin mabibigyan ng lunas. At ina-assure po namin na magkakaroon kami ng full investigation sa insidente ito. Mga kapuso, ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Lieutenant Colonel Carlo Manuel. Sir, maraming salamat. Magandang hapon po.